Ang Department of Education pinalalakas na ang Parent-Teacher Associations para sugpuin ang karahasan sa mga paaralan. Kaugnay yan may nakalapang report si Bombo Isa Cotoner. Inimok ni Department of Education Secretary Sani Angara ang mga paaralan sa buong bansa na mas paigtingin ang pakikipagtulungan sa Parent-Teacher Associations of PTA upang makatulong sa pagtigil sa karahasan at iba pang banta sa loob ng mga eskwelahan. Ayon kay Angara, mahalagang magkaisa mga paaralan, magulang at komunidad upang mapanatili ang ligtas ang mga mag-aaral laban sa anumang uri ng panganib. Paliwanag ng kalihim sa ilalim ng Omnibus PTA Guidelines, may malinaw ng sistema para agad matukoy ang mga problema ng mga mag-aaral, mapalakasan child protection at mabigyan ng intervention ang nangangailangan. Inimok din niya mga paaralan na gamitin ang mga PTA meeting hindi lamang para sa administrative concerns, kundi para talakayin din ang attendance, pag-uugali, mental health, anti-bullying programs at responsableng paggamit ng internet. Kasabay nito, mahigpit na ring nakikipag-ugnayan ng Department of Education sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology upang maprotektahan ng mga estudyante laban sa impluensya ng mga online terrorist groomer. Ito ay matapos mabunyag ang online extremist group na posibleng may koneksyon sa madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Nanawagan din si Angara sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga online activities ng kanilang mga anak dahil hindi man 24 oras na namomonitor ng mga guro at school staff ang digital engagement ng mga kabataan. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Education Secretary Sani Angara. That's something we're asking assistance from the PNP from kasi medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers, yung mga ganyan. So, magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT, because sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale of these actions. Pero on top of it, in fact, we got a briefing from them last week. Sinabihan kami na may mga groups talaga active. So, that's why we're nananawagan din kami sa mga magulang na bantayan yung online screen time ng mga bata. Kasi kami, 8 oras sila nasa eskwelahan, pero di na namin mabantayan yung oras na nasa bahay sila, na online sila. Doon nila nakakasalamuha yung mga ganong elemento na hindi nila aware, nire-recruit na pa sila. Akala nila bata yung kausap nila sa Roblox. Pala, terrorist groomer. Ang panawagan ay kasunod ng sunod-sunod na insidente ng kaharasan sa mga paaralan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.